Ink, may resba kay Enrile. Palaban ng ink basta kay VP Sara. Oh yes. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Syempre, kung gusto nyong maging updated sa mga balitang inilalabas, syempre bisita kayo dyan kay Robin Sweet Showbiz. Okay? Pasok! Let's go! Sa pagbibigay ng suporta Ayan. ni BBM sa naging statement ni Juan Ponce Enrile patungkol sa impeachment ni Vice President Sara. Nangangahulugan lamang na tila naging drama lang ang naging statement noon ni BBM na ayaw niyang ma-impeach si Vice President Sara na siyang sinakyan ng Iglesia ni Cristo dahil So parang dito ay lumalabas na drama lang yung sinabi ni PBBM noon na wag na natin pansinin yung impeachment kay Sara Duterte kasi pag-uubos lang ng oras yan. So parang ito parang palabas lang yun para ba masabi na ayaw niyang ma-impeach si VP Sara. Ito ay ating mga katanungan lamang na namumuo sa ating isip. Ayan na. Ituloy natin para malaman natin. Nga once ma-impeach si Vice President Sara, malaking kaguluhan ito sa Pilipinas. Kaya nga naging palaban na rin ng Iglesia ni Cristo. Abay kumpara naman sa kapayapaan. President Marcos nagbago ang isip sa impeachment versus Vice President Duterte. Sinang-ayunan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinabi ni Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile kaugnay ng isinagawang pagkilos ng Iglesia ni Cristo laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bagamat nagbago ng paninindigan ng Pangulo, sinabi nito na nasa Kongreso pa rin ng huling pasya kung ipagpapatuloy nito ang impeachment process. Wow! Mantakin mo ha! Lagi na lang ganun ang nangyayari. Lagi na lang pinauubaya sa iba. Sheesh! Diba? Kumbaga dito, bahala na kayo dyan sa Kongreso kung ano yung magiging desisyon nyo kay Sara Duterte. Kung gusto nyo siyang tanggalin o i-impeach, bahala kayo sa buhay nyo. Parang ganun lang. Kung gusto nyo ituloy yan, ituloy nyo. Kung ayaw nyo, ayaw nyo. Bakit ganun? Yun yung sinasabi natin na walang sariling desisyon. Yun, di ba? Dun tayo natalo eh. Di ba? Kasi unang-una, ikaw yung presidente. Di ba? Ikaw yung presidente. Ikaw yung susundin ng lahat. Di ba? Hindi pwedeng ikaw yung sumusunod sa kanila. Kaya naglalakihan yung ulo ng mga yan kasi sila yung madalas mabigyan ng pabor. Di ba? Oo, kaya nagkaka-leche-leche kung ano yung meron tayo ngayon. 'Di ba? Pero kung may sarili kang paninindigan, may sarili kang desisyon sa iyong sarili, 'di ba? Hindi aabuso yang mga 'yan. 'Di ba? Hindi kikilos ng mga ganyan 'yan. Sana iniisip na lang natin ano ba ang naitulong ng mga Duterte sa mga Marcos. 'Di ba? Sa lahat ng mga nandiyadyaan na kasama ngayon at dumidikit sa mga Marcos, may mga naitulong ba yan sa Marcos? Wala. Ngayon lang mga nagdikitan at mga nagsipsipan yan simula nang naging presidente si PBBM. Diba? Pero nung hindi pa presidente yan si PBBM, halos isuka nila yan, halos isumpa nila yan, kulang na lang ay ipakulam nila. Dahil sa sobrang galit nila, lalong-lalo na yung mga dilawan. 'Di ba? Wala naman silang naitulong. Pero yung mga Duterte, kita nyo naman, ang laki ng naitulong mula sa karir ng mga Marcos na naibalik muli yung pagtitiwala ng mga tao noon. 'Di ba?
Lalong-lalo na nung nakipag-tandem si VP Sara sa kanya, lalong tumaas ang kanyang boto. Malaki yung naitulong ni Sara Duterte. At syempre, sino ba ang unang-unang nakaisip na ipalibing si Apo Lakay dito sa libingan ng mga bayani? Walang iba kundi si FPRRD. Marami, no? Marami tayo, lagi nating tinatalakay, no? Maraming administrasyon ang nagdaan pero kahit kailan walang nakaisip sa kanila na si Apo Lakay ay ilibing dito sa Pilipinas. Nabigyan ng respeto dahil natatakot sila sa mga masasabi sa kanila. 'Di ba? Sino lang ang naglakas ng loob na gumawa nun? Nasalagin lahat ng mga reklamo sa pagpapalibing kay FLM. Ay, FEM. FEM pala. 'Di ba? Si FPRRD, no? Si Tatay Digong, Rodrigo Duterte. 'Di ba? Ngayon, sila yung lumalabas na kontrabida. Sila yung pinababayaan. Sila yung pinalalabas na masama. Ang mga umaakusa sa kanila, yun ang mga bida. Diba? Nakakalungkot. Tapos sasabihin na lang natin ngayon parang bahala na yung Kongreso dyan kung ano yung magiging desisyon nila, kung itutuloy nila yung impeachment o hindi. Sino ba yung presidente? Siyempre, diba? Kayo po. Hindi naman si Martin. Diba? Kapag kayo ang nagsalita, kapag kayo ang nagdesisyon, lahat susunod, lahat mananahimik. Yun. Magugunit ang sinabi ni BBM na tutol siya sa anumang pagtatangka na alisin si Vice President Duterte sa pamamagitan ng impeachment. Ito rin ang dahilan bakit kinatigan ng iba't ibang grupo ang naunang desisyon ng presidente sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo. So parang dito lumalabas na parang pinaburan ng iglesia yung ginawang desisyon ni PBBM na yun na pabayaan nyo na walang maitutulong sa bansa ang pagpapa-impeach kay VP Sara. Kumbaga maraming problema ang bansa na dapat nating harapin. Diba? Kaya nagsagawa ng ganun yung ink para ipamulat nila dun sa mga taong abalang-abala sa mga Duterte na marami pa tayong problema na dapat tutasin, hindi lang yung mga Duterte. Pero eto nga, may nababalitaan tayo na parang nagbabago ang ihip ng hangin kay BBM. Enrile, the oldest thief has no moral ascendancy to question the Iglesia ni Cristo. He should have shut his mouth. He should have kept his opinion to himself. But Juan Ponce Enrile's pride is too big and was tempted to give an unsolicited advice to the Iglesia ni Cristo for speaking up against Vice President Sara's impeachment. Oba, si Enrile no, umaariba no, isang bulati na lang pipirma, ganyan pa ugali. Imbis na magpakabait ka na lang. O sa bagay, wala ka na rin namang political career. Who is he to question the moves of the Iglesia ni Cristo? What makes him think he has the moral ascendancy to lecture the Iglesia ni Cristo? If there is anyone who should be banned in speaking politics, it should be Enrile. If anyone is to be disqualified in joining political activities, it should be Enrile. Kung ako kay Enrile, no, wag na siyang pumasok dyan sa mga ganyan-ganyang politika. Diba, kumbaga may edad ka na eh. Kumbaga pampahinga na. Hindi ka na nga, kung saan na ba nire-request ka ng tao eh. Eh hindi ka na nire-request ng tao, hindi ka tulad ni Tatay Digong. Kailangan pa ng taong bayan, pero ikaw parang finish na. Finish ka na sa mga tao, kumbaga close the book na ang istorya mo. Hindi na kailangan ng mga tao ang opinion mo. 'Di ba? Kung ako sa'yo, is maglibang ka na lang, magpunta ka sa ibang bansa, mamasyal ka. 'Di ba? Syempre, kung ako, tumanda ako ng matanda ako, matandang-matanda na katulad ni Enrile. Mas gusto ko na lang mamasyal ng mamasyal. Mag-around the world, no? Kung may pera-pera ka, mag-around the world ka. Pumunta ka ng Europe, pumunta ka ng Amerika, pumunta ka ng China, pumunta ka ng ganito. Parang doon mo na lang uubusin yung oras mo. 'Di ba? Hindi yung makikialam ka pa sa mga bagay na hindi mo naman dapat pakialaman na. Dahil alam mo naman sa sarili mo na expired ka na. Kumbaga kapag kinain ka, isasakit lang yung tiyan ng kakain sa'yo. Diba? Huwag nang makisali. Huwag mo nang istresin ang sarili mo. Makakasira yan sa kalusugan mo.
His regime is the dirtiest of all politicians living today. Juan Ponce Enrile, the greatest living example why the Philippines has not prospered. We allowed politicians like him to steal money from government and escape accountability not once, not twice, but countless times. Instead of imprisoning thieving politicians for life or hanging them in public on their first crime of plunder, we let them change color, fly from one group to another, or lie low in private until their crimes are forgotten in the past-changing political climate. Juan Ponce Enrile is the biggest Filipino traitor alive. No politician... Si Enrile, ano yan eh? Sala sa init, sala sa lamig. Kung sino yung mga, kung sino yung mga lamang, di ba? Doon ako. Di ba? Pero kung sino na yung, kuwari, nagdedelikado na yung sinasamahan niya, ay biglang ano yan, baliktaran blues yan. Sus Mariose. Or alive is more cunning, more thieving, and more dangerous than one... May pasensya na kayo kung ganito ako magsalita kay Enrile, Kasi sa totoo lang, no, hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung sinasabi niya, di ba? Siyempre, pag tayo tumatanda na tayo, medyo hindi na natin alam kung ano yung sinasabi natin. Kaya sige, unawain natin. Di ba? Pero kung ako sa iyo, Sir Enrile, di ba? Kung ako sa iyo is, pahinga na. Di ba? Huwag na mag-stress, huwag na makisali sa kung anumang kaguluhan. Di ba? Kung ikaw yung advisor, ayusin mo naman yung pagiging advisor mo. Dapat ang isang advisor ay transparent. 'Di ba? Hindi yung dinadagdagan mo pa. 'Di ba? Dinadagdagan mo pa yung init ng ulo ng ina-advisean mo. 'Di ba? Dapat kapag ikaw advisor, inaalam mo yung magkabilang panig, hindi lang yung panig ng ina-advisean mo. Bago ka sa kanya mag-advise. Kasi malay mo tama naman yung, 'di ba, kay VP Sara tapos nag-a-advise ka naman kay PBBM. Na si VP Sara ganun, dapat hindi na ganyan, ganto, ganyan. Diba? Lalo mo pang dinadagdagan yung komosyon. Diba? Ponce Enrile, Judas must be his pupil. Imagine this. Enrile, as Department of National Defense Chief, betrayed his boss dictator Ferdinand E. Marcos back in 1986 and emerged as a people-powered biggest hero. And 38 years later, Enrile is now serving and lick and boots of the very son and namesake of the very person he betrayed. How's that? Only the dumb, the ignorant, and those who were born yesterday will believe a word Enrile says. The man cares for no one, serves no one, and helps no one but his own selfish interest and agenda. Cunning politicians like him should be forced to extinction for our country to prosper. For all we know, Enrile could be the evil Sith dictating and manipulating the damn wannabe Jedi named Bongbong or Bongbong Marcos to turn this country into hell. Kaya't sa kanilang propaganda na paninira sa mga Duterte na maging ang buong Davao ay kanila na ring sinisiraan basta konektado sa mga Duterte ay mayroong pagsapalpan ang isang certified TDS na si Coco Locoy. Si Coco Locoy. Ito ng mga nag-survey kuno na ang Davao ay worst traffic in the Philippines at naungusan na ang Manila. Narito ang video, panoorin natin. Grabe, Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito at bigyan ng reaksyon, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na panonoorin natin ngayon. Walang iba kundi si Coco Locoy. Pagpatuloy natin, supportahan natin yan syempre. Main character ang Davao City ngayon dahil sila daw ang may pinaka-worst na traffic dito sa Pilipinas, pang-10 sa buong mundo. Eto mga katunay, alam ko merong mga taga Davao dito. No? Alam ko na nakikita nyo ang sitwasyon dyan sa Davao. Totoo ba ito na yan daw Davao ang pinaka-worst at pinaka-traffic na sinasabi nila? Alam nyo, para sa akin, ang nakikita ko kasi, ginagawa nila lahat ng butas, lahat ng mga nagawa ng mga Duterte. Gusto nilang palabasin na ang mga Duterte ay walang silbi at walang nagawa dito sa bansa natin at sa lugar nila sa Davao. Diba?
Kailangan ganun ang itatak sa mga tao. Siyempre, ang bango-bango ng pangalan ng mga Duterte kahit sinisira nila eh. So sa kahit ganoong paraan man lang, ay masira nila kahit papaano. So siyempre, pupuntrayahin nila yan. Davao, ayan, traffic, ganyan, o kaya magulo, ganyan. Diba? Pero ang magpapatunay niyan mismo, walang iba kundi yung mga kababayan nating mga taga Davao, mga Davaoeños. Diba? Alam ko para sa akin, sa sarili kong opinyon, sinisiraan lang ang mga Duterte. Humahanap sila ng butas para tumatak sa isip ng mga tao na naging irresponsable sa panunungkulan ng mga Duterte. Diba? Ang bagay na to ay ini-issue ng mga BBM supporters at sabay-sabay na inilabas ng mainstream media. Ang di ko lang mapagtanto, kasi kung sa Davao pala ang pinaka-traffic na area dito sa Pilipinas, paano pa ang Maynila? Bakit itong picture na to ang nilalabas ng media, lalo na dito sa Philstar? Alam na alam ko itong area na to. Ito kahit kailan talaga yung mga mainstream, no? Kaya nagpapasalamat din yung mga kababayan natin may lumabas na social media. Kasi kung sila ay nakasubaybay lang sa mainstream, wala na. Ang sama-sama na ng mga Duterte talaga. Diba? Kung tutuusin, nung panahon ni Marcos, diba? Maraming galit na tao kay Marcos, kay Ferdinand Marcos Sr. Maraming nagbibigay ng hindi magandang opinyon. Pero alam nyo ba, nung nauso ang social media at nahalungkat at nalaman, nagkaroon ng kaalaman lahat ng tao tungkol sa mga Marcos, namulat sila sa katotohanan. Kaya isa rin yun sa naging daan para si PBBM ay manalo. 'Di ba? Kung sa mainstream media ka makikinig, malamang ko hindi si PBBM ang presidente. Malamang si Leni. 'Di ba? Real talk. Oh. Kahit ang mga Duterte, pwede ring masira yan eh. 'Di ba? Kung walang mainstream media. Oh. Diyan to sa Guadalupe Bridge na nasa Manila. Actually, in-expect ko na mangyayari to sa Davao at hindi lang sa Davao, sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi, nung panahon ni Duterte, ay grabe ang in-improve ng turismo ng Pilipinas. Yes, totoo yan. Una, isinaayos niya ang mga daan, pinalawak ang mga to, kaya mas madali nang maglibot-libot, hindi lang ang mga taga-ibang bansa, kundi ang mga Pilipino sa sarili nating lugar. Yes. Pangalawa, ginawa niya ng paraan para ma-maintain natin o ma-improve pa ang mga tourist spots dito sa bansa. Alam naman natin na dyan sa Manila ay ang Dolomite Beach ay pinupuntahan na ngayon. Yes. Sa Boracay ang ay sinigurado niya. Tama yun, no? Nagkaroon tayo ng Dolomite Beach at ang Boracay, pinalinis yun ni FPRRD. Diba? Talagang si PRRD kasi mahal yung kalikasan natin. Diba inaalagaan niya? Inaalagaan niya yung komunidad natin eh. Gusto niya maging maayos sa turismo. Diba? Siyempre, paano tayo mabibisita ng mga taga-ibang bansa kung tayo ay marumi? Sariling bakuran, hindi mo malinis? Diba? Ikaw ang presidente, hindi ka marunong maglinis ng lugar mo. Kahit na presidente ka, kailangan nakikita mo ang bawat sitwasyon ng mga lugar. Siyempre, pag pumunta yung mga turista sa atin, makikita, uy, kaaya-aya yung mga lugar sa atin, napakaganda. Diba? Kapag ganun ang pinapakita mo, more on magandang paningin sa mga turista, more on investors ang dumarating. Diba? Tama? Mas lalo tayong kumikita. Ngayon, kung pababayaan nyo, ay wala. Ngayon ba, kamusta na si Juan? Na ma-maintain natin o baka mai-improve pa natin ang lagay niyan bago siya pumasok bilang presidente. Pangatlo, may mga international airports na tinapos si Duterte nung panahon niya, lalo na dito sa Bicol. Meron na kaming international airport. In-improve niya din ang safety and security ng Pilipinas. At ang mas nag-benefit nito ay ang Mindanao na hindi pinupuntahan noon dahil sa Abu Sayyaf at Buludjaan. Ngayon hindi na, di ba? Ang daming nagawa ni FPRRD nung panahong presidente pa siya. Partida na yon, nagkaroon pa ng pandemic. Paano kung walang pandemic nung panahon na yon? Di napakadaming nagawa ni PRRD. Diba? Paano ngayon kayo niyan?
Kaya hindi nyo basta-basta malalaso ng isip ng mga tao. 'Di ba? Hindi nyo basta mapapaniwala sa mga sinasabi nyo dahil ito yung sinasabi ko na ang mga Duterte ay may resibo. Meron silang katibayang pinapakita na sila ay gumalaw. Dahil sa ginawa ni Duterte ay mas naging matahimik at mas naging kaaya-aya ang Mindanao kahit sa mga turista. Ang isa pa, naging ligtas ang mga kalsada noon. Kung meron mang gumagawa ng masama is mangilan-ngilan lang. 'Di ba? Yung iba kasi natatakot dahil alam nila yung magiging kapalaran nila. 'Di ba? Alam nila yung magiging kapalaran nila eh. Kulungan o libingan. Ganun lang yun eh. 'Di ba? Napakadisiplinado ng tao nung panahon ni FPRRD. Hindi ka matatakot maglalabas-labas sa kalsada. 'Di ba? Laging may checkpoint, laging talagang marami kang pulis na nakikita. Eh ngayon, kamusta na si Juan? Tori nyo sa mga vloggers, ang daming pumupunta sa Zamboanga, ang daming pumupunta sa Davao. Isama pa natin na nung panahon ni Duterte ay ang daming foreigners ang inadmire si Duterte dahil sa kanyang ginawang pagbabago dito sa Pilipinas at na-curious sila about Davao. Yes. Kaya sa totoo, in-expect ko na magta-traffic sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas kasi ang daming turista ang pumupunta dito na galing sa ibang bansa at kahit mga Pilipino ay nagiging turista na dito sa lugar natin. Ayon at ating natunghaya ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghaya natin ang video na yon na binigyan din natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Coco Locoy. Ayan, syempre mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.